Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang horror action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Rest Stop. Nagsimula ang pelikula sa isang babae na pumasok sa isang pampublikong palikuran sa gitna ng malayo at liblib na bahagi ng kalsada sa Amerika. Habang nakaupo at gumagamit ito ng CR sa loob ay may biglang dumating na isang misteryosong individual na agad na tumayo sa tapat ng pintuan ng banyo. Naiinis na ipinahayag ng babae na kung hindi siya titigil sa paninilip ay tatawag siya ng pulis, subalit tila hindi natakot ang nasabing individual bagkus ay sinimulan pa nitong kalampagin ang pintuan. Sa ilang saglit ay nahinto naman ang ginagawa nito at inakala niya na umalis na ang nasabing misteryosong individual kaya tumayo na rin siya para maghugas sana ng kamay. Wala siyang kaalam-alam na nasa loob pa rin pala ito at huli na ng kanyang mapagtanto na hindi lang pala paninilip ang pakay nito sa kanya dahil balak pala siya nitong kuhanin. Tanging sigaw na lang ang huling narinig nang tuluyan na siyang binatak nito palayo. Makikita na lamang na dinala siya ng misteryosong halimaw na ito sa isang lumang school bus sa gitna ng kagubatan kung saan walang habas nitong pinaglaruan ang individual na minalas na napadaan lamang sa nasabing rest stop. Samantala sa sumunod na eksena ay makikita ang isang babaeng nagngangalang Nicole, kapansin-pansin na tila nagmamadali ito sa pag-iimpake ng kanyang mga damit at iba pang mga kagamitan dahil lumalabas na balak nitong magtanan kasama ang kanyang nobyo na nagngangalang Jesse. Gamit ang maggara nitong kotse ay mabilis silang nagbiyahe palayo ng kanilang bayan. Ipinangako naman nito na wala dapat ipag-alala ang kanyang mga magulang dahil gagawin niya ang lahat para maalagaan siya ng mabuti hanggang sa ikasal sila at makabuo na rin ang sarili nilang masayang pamilya. Makalipas ang ilang oras na biyahe dahil sa kanilang umaapaw na pagmamahalan ay hindi na nila nahintay pa na makarating sa kanilang destinasyon at sinimulan na nilang gawin ang kanilang nais sa liblib na bahagi ng tabing kalsada. Habang ginagawa nila ito ay wala silang kaalam-alam na pinapanood na sila ng misteryosong individual na umatake kanina sa pagsisimula ng istorya habang nakasakay ito sa isang lumang sasakyan. Pagkatapos makaraos ay bumalik na muli ang magkasintahan sa highway para ipagpatuloy sana ang kanilang biyahe ngunit kaagad silang sinubukan na banggain ng nasabing sasakyan na wala silang ideya na kanina pa sila sinusundan at tinitiktikan. Nang umalis ito ay inakala nila na lasing lamang ang driver kaya hindi na nila pinansin ang nangyari at nagpatuloy na sila sa pagbiyahe hanggang sa makaramdam si Nicole ng tawag ng kalikasan kaya sinabihan niya si Jessie na kailangan niyang gumamit ng banyo. Huminto sila sa nakita nilang isang lumang rest stop kung saan mag-isang pumasok si Nicole sa loob at tumambad sa kanya ang maduming kondisyon ng pampublikong palikuran. Gayunpaman ay ginamit pa rin niya ang banyo sa loob at nang matapos siya rito ay laking pagtataka niya na nawawala na ang nobyo niya sa labas. Napansin niya din ang lumang sasakyan na muntik nang bumangga kanina sa kanila na mabilis na umalis. Unti-unti na siyang kinakabahan dahil sa mga nakapaskil na marami na palang nawawalang tao sa lugar kaya sinubukan niyang gamitin ang telepono sa rest stop ngunit nakita niya na putol na pala ang linya nito. Nang maglalakad na lang sana siya paalis sa hindi niya inaasahan ay bumalik ang nasabing lumang sasakyan kung saan makailang beses siya nitong sinubukan na banggain at sa ilang saglit lang ay inihagis nito ang sirang cellphone ng nobyo na kahulugan lamang na kinuha nito si Jessie. Dahil sa takot ay nagkulong siya sa loob ng banyo at kanyang nakita ang mga nakasulat sa loob kung saan sinasabi na kinuha ng isang malahalimaw na individual ang kanilang mga asawa. Nang sumapit ang gabi ay puwersahan na siyang pumasok sa abandonadong opisina ng bantay kalikasan na katabi lamang ng nasabing rest stop para maghanap ng magagamit na radyo para humingi ng tulong habang umaaligid sa paligid ang nasabing sasakyan na para bang pinaglalaroan pa siya ng halimaw na driver sa loob.
Hindi naglaon ng walang sumasagot sa bawat paghingi niya ng tulong sa radyo ay nakita niya sa labas ang kotse ng kanyang nobyo kaya dagli niya itong nilapitan. Pagkapasok sa loob ay napaiyak na lamang siya dahil sa mga bakas na may nangyari ng hindi maganda sa pinakamamahal niyang nobyo na si Jessie. Sa ilang segundo lang nang sinusubukan niya sanang imaneho ito ay nakaabang na pala ang misteryosong driver kung saan mabilis nitong tinangka na banggain siya. Nakalabas naman agad si Nicole at wala siyang nagawa kung hindi mapatakbo na lang hanggang sa mayroon siyang nakasalubong na isang camper van na agad naman siyang pinayagan na sumakay sa loob. Dito ay nakita niya ang isang pamilya na napansin niya agad na kumikilos na ng kakaiba at tila wala silang pakialam sa paliwanag niya patungkol sa misteryosong driver na kumuha sa nobyo niya. Kinutuban siya na kasabwat ang mga ito ng nasabing nilalang kaya nagpumilit itong nagtungo sa likod ng van kung saan tumambad ang isang maliit na halimaw na mutant. Dahil sa ginawa niya ay nagalit ng todo ang buong pamilya kung saan nagsisimulang magpasalamat ang mga ito sa Diyos para sa panibagong pagkain. Dagling lumabas si Nicole at muli siyang bumalik sa rest stop para dito magtago at magplano kung paano siya makakaligtas sa halimaw na driver na mapaghanggang sa ngayon ay tila pinaglalaruan pa rin siya. Matapos niyang malagyan ng harang ang pintuan ay nagulat na lang siya nang makita ang isa pang naunang naging biktima ng halimaw na si Tracy na nakakulong sa closet ng rest stop. Sinubukan niyang buksan ang pintuan nito subalit dahil sa ginawang pag-welding ng halimaw sa pagitan ng bakal na pinto ay hindi niya ito magawang mapakawalan. Naging patunay rin sa mga salaysay ng babae na hindi nga talaga normal na tao ang nasabing driver kung hindi isa itong halimaw na may pagkabaliw na cannibal kung saan ginawa nitong pagkain ang kasama niyang lalaki noon habang siya naman ay walang habas na pinagsawaan at ginawang katuwaan mula nang kinuha siya nito sa lugar na ito mismo. Nang sinabi ni Nicole na gagawin niya ang lahat para makaalis sila sa lugar na ito ng ligtas ay nagsimula itong sumuka ng napakarami. Nagsimulang mataranta si Nicole at maingat itong bumalik sa kotse ng nobyo para kumuha ng bareta na ipangbubukas niya sana sa pinto subalit nang makabalik siya ay wala na rito si Tracy na indikasyon lamang na tila pinaglalaruan nga talaga siya ng nasabing misteryosong halimaw bago siya nito tuluyang kuhanin at gawing parausan tulad ng sinapit ni Tracy. Habang patuloy siyang gustong pasukin nito sa loob ay may narinig siyang motorsiklo na parating sa lugar. Makikita na ito ay isang pulis na nagroronda sa kalsada. Tila mabilis na nakaamoy ang nasabing nilalang at umalis na rin ito kaya ginamit itong magandang oportunidad ni Nicole para makapagsumbong sa pulis na si Terrence ngunit hindi siya pinaniwalaan nito at sinabing baka nagkakamali lamang siya ng akala hanggang sa maging ito ay walang pakundangan na inatake ng halimaw na driver. Nangangatog man ang mga binti ay lumapit pa rin siya upang tulungan ang pulis hanggang sa muling kumambyo pabalik ang halimaw na driver kung saan pinuruhan nito ang pulis at binatak papapalayo ang gamit nitong motorsiklo. Dagling nagtungo sila Nicole sa loob ng nasabing rest stop para muling magkubli sa patuloy na panggugulo na ginagawa ng halimaw na driver. Matapos muling malagyan ng harang ang pinto ay ipinagamit ni Terrence kay Nicole ang kanyang armas para gamitin ito sa pagtapos sa halimaw na driver ngunit nang inakala niya na nagawa niya itong matamaan ay muli itong bumangon kung saan mabilis na nakagat nito ang kanyang isang daliri. Nagsisigaw si Nicole nang sinimulan ng halimaw na kainin ang kanyang daliri. Inihagis ng halimaw sa loob ang kamera na dala nila kanina kung saan naka-record sa video ang ginawang pagkain ng halimaw sa dila ng kanyang nobyo. Tila nagkaroon siya ng panibagong pag-asa na magkikita pa silang muli dahil hindi pa ito tuluyang tinatapos ng nasabing nilalang na kumuha at patuloy na nanggugulo sa kanila. Sinubukan niyang dumaan sa maliit na siwang ng bubong ng palikuran at sinabi nitong babalikan niya siya kapag nakahingi na siya ng tulong subalit sinimulan ng halimaw na magbuhos ng ilang galon na gasolina sa loob kaya hiniling na lang ng pulis na tapusin na lang siya ni Nicole gamit ito kaysa sa maging inihaw na pagkain pa ng halimaw na nasa labas total ay hindi na rin naman siya magtatagal pa. Napahagulgol na lamang si Nicole dahil wala siyang nagawa sa kondisyon at mapait na kapalaran ng pulis.
Gayunpaman ay wala na siyang mahabang oras para magpatuloy na maghinagpis pa sa mga nagaganap sa lugar dahil sinimulan ng silaban ng halimaw na driver ang mga gasolina gamit ang isang lighter. Nang makita ito ni Nicole ay mabilis siyang umakyat papunta sa nasabing siwang sa kisame ng rest stop para gamitin ito sa paglabas habang mabilis rin na kumakalat na ang apoy sa loob. Sa kabutihang palad ay maliksi ang kanyang naging pagkilos kaya bago pa sumabog ang gas tank sa loob ay nakaalis at nakatalon siya bago mangyari ang malakas na pagsabog na tuluyang nagwasak sa nasabing pampublikong palikuran. Habang hirap na hirap siya sa kanyang pagtakbo ay nagtaka siya nang makita na sa hindi malamang dahilan ay umalis ang nasabing halimaw na driver. Dahil sa buong magdamag niyang pag-iwas sa mga pag-atake at paglalaro na ginagawa sa kanya ng halimaw na iyon ay tila umabot na sa punto na wala na siyang lakas para makagalaw pa at kailangan na talaga niya ng pahinga. Nang napaupo na lang siya sa isang puno ay nagsimula na rin siyang magsisi sa mga ginawa niyang desisyon kung saan naisip niya na sana ay hindi na lang sila nagtanan at naging mabuting anak na lang sila sa kanilang mga magulang. Kalaunan nang dumating na muli ang driver ay wala siyang nagawa kung hindi muling magpatuloy sa pagtakbo para takasan ito. Nang magawa niyang makapagkubli sa mga damuhan ay mabilis niya itong sinunggaban mula sa likuran kung saan gigil na gigil niya itong binanatan hanggang sa bumagsak ito. Inakala niya na tapos na ang kanyang problema dahil pinakasigurado niya na buong lakas niya itong inatake ng bigay todo subalit nang naaninag niya ang pagkakakilanlan nito ay nanlumo at napaiyak na lang siya nang makita na ang nobyo na pala niyang si Jess ang kanyang inatake at nagawa siyang malinlang ng halimaw na driver para tapusin ang sarili niyang pinakamamahal na kasintahan. Dahil sa nangyari pagsapit ng panibagong umaga ay determinado na siyang lumaban upang ipaghiganti ang lahat ng masalimuot na nangyari sa kanya sa buong magdamag. Gamit ang bote ng alak na nakita niya sa lumang opisina ay mabilisan siyang gumawa ng magagamit niyang mabisang sandata laban sa sasakyan na gamit-gamit ng halimaw na driver. Nang saktong makita na niya sa kalsada na bumabalik na muli ang driver ay mabilis siyang pumwesto sa gitna ng daan kung saan kasunod nito ay inihagis na niya ang ginawa niyang pampasabog kung saan dahil rito ay mabilis na sumiklab ang sasakyan na tuluyang nagpasabog dito. Nilapitan ni Nicole ang sasakyan para tignan sana ang halimaw ngunit sa hindi niya inaasahan ay nasa kanyang likuran na pala ito. Makalipas ang ilang linggo sa nasabing lugar ay makikita na may bagong babae muli ang huminto sa rest stop na gumamit sa bagong gawa na pampublikong palikuran. Makikita rin na nawawala na si Nicole at sa ilang sandali lang ay mapag-aalaman na lang na nagtatago ito sa bodega at para bang nakatakas ito. Sa pagtatapos ay mapapansin na hindi pa dito natatapos ang pakikipagsagupan niya sa nasabing halimaw at tila may mga panibagong karakter sa kwento ang lalabas sa susunod na kabanata. Special shoutout kay Joseph Fishing TV from Davao City, kay Rose Blossom, kay Susan Gozem, at sa huli kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood.